Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa mga bago kong i-upload na mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung pupwede bang sampahan ng kaso ang karelasyong lesbian o tomboy sa paglabag ng Violence Against Women and Their Children Act. Ayon sa Korte Suprema, ang VAUSI Law ay pwedeng i-apply sa lesbian o tomboy na karelasyon. Inulit ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na ang Republic Act 9262, o ang Anti-Violence Against Women and Their Children, VAUSI, Act, ay nagpoprotekta sa lahat ng kababaihan, kabilang ang mga babaeng may lesbian o tomboy na relasyon. Sa 10 pahinang desisyon na isinulat ni Justice Henry Jean Paul Inting, itinanggi ng 3rd Division ng Korte Suprema ang petition for review on certiorari na inihain ni Sandra Jane Gay Jacinto na binatikos ang mga utos ng Branch 73, Regional Trial Court, RTC, Antipolo City. Ang mga utos ng RTC ay tinanggihan ang mosyon ni Jacinto na ipawalang bisa ang impormasyon laban sa kanyang pagsingil sa kanya dahil sa paglabag sa Anti-VAUSI Act. Ang impormasyon ay isinampa laban kay Jacinto noong 2018, na sinasabing inatake ni Jacinto ang kanyang live-in partner, si Maria Eloisa Sarmiento Fouts, na naging sanhi ng mga pisikal na pinsala sa huli, bilang paglabag sa Section 5A ng Anti-VAUSI Act. Pagkatapos ay inilipat ni Jacinto na bawiin ang impormasyon sa kadahilanang ang mga singil ay hindi isang pagkakasala dahil ang Anti-VAUSI Act ay hindi nalalapat sa mga relasyong lesbian. Tinanggihan ng RTC ang mosyon ni Jacinto na ipawalang bisa at ang kasunod na motion for reconsideration, na nag-udyok kay Jacinto na maghain sa Korte Suprema ng petisyon para sa pagsusuri sa certiorari sa ilalim ng Rule 45 of the Rules of Court. Ang Korte, sa pagtanggi sa mosyon ni Jacinto, ay inulit ang naunang desisyon nito sa Garcia vs. Drilon, kung saan hinawakan ng Korte. Ang VAUSI ay maaari ding gawin laban sa isang babae kung kanino ang tao ay nagkaroon ng sexual o pakikipag-date. Maliwanag, ang paggamit ng gender-neutral na salitang tao, na nagkaroon ng sexual o pakikipag-date na relasyon sa babae ay sumasaklaw sa kahit ang mga relasyong lesbian. Nilinaw din ng Korte na, taliwas sa posisyon ni Jacinto, ang nabanggit na pahayag ng Korte sa Garcia vs. Drilon ay hindi isang obiter dictum lamang, dahil ang pagtalakay sa applicability ng Anti-VAUSI Act sa mga relasyong lesbian ay isang resolusyon ng isyu kay Garcia kung ang Anti-VAUSI Act ay discriminatory o hindi para sa di umano'y pag-iisa sa mga asawa o ama. Ang nasabing desisyon sa Garcia vs. Drilon ay maaaring ilapat sa kaso ni Jacinto, sabi ng Korte. Ipinasya din ng Korte na ang pag-uutos ni Jacinto sa Korte Suprema ay hindi wasto dahil ang pagtanggi sa isang mosyon para ipawalang bisa ang isang impormasyon ay isang interlocutory order at, sa makatuwid, hindi maaapela, at hindi rin ito maaaring maging paksa ng isang petisyon para sa certiorari. Sa halip, ang tamang remedyo para kay Jacinto ay ang pagharap sa paglilitis at pag-apela mula sa masamang paghatol laban sa kanya, sakaling isasagawa ng RTC. Idinagdag ng Korte na kahit na dapat kumuha ang Korte ng exception at ituring ang petisyon ni Jacinto bilang isa na inihain sa ilalim ng Rule 65 of the Rules of Court, ang petisyon ay dapat pa ring i-dismiss dahil sa pagbaliwala sa judicial hierarchy ng mga korte. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Para ma-update ka sa aking mga bagong mga videos, huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga e-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at e-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na e-upload ko. Thank you for watching.